Hello, hi! Mabuhay! Welcome back ulit mga kapodcast sa new episode ng Speak Now with Abby and Tas. Ako nga po pala si Tasnim. Ako si Abby. So sa episode na to ay pag-uusapan natin tungkol sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino mula sa mga ninuno natin at sa mga buhay na tradisyon ngayon. Tama ka dyan! Minsan, tayo mga Pilipino, nakakalimutan natin kung gaano kayaman ng ating kultura at tradisyon. Halimbawa nito ay ang mga simpleng tradisyon natin ng pagmamano at ang paghahanda ng iba't ibang okasyon sa ating pamilya. Exactly! Kaya mga ka-podcast, stay tuned upang makinig sa mga masasayang pag-uusap tungkol sa ating tradisyon. Babalik agad kami! Magandang araw ulit mga kapodcast. Super excited na ba kayo? Dahil may 4 tayong espesyal na mga bisita ngayon para sa unang bahagi ng ating malatradisyon at kultura ng mga Pilipino. Ayan na nga ba sila? At wag na natin patagalin pa, pakilalanin niyo po sa atin at sa ating mga kapodcast ang inyong mga sarili. Una muna, hi! Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Kayer Alhardy Masire. I am 19 na 19 na taong gulang at nag-aaral po ako sa kasalukuyan bilang BSN sa UMSU. So, ako nga pala si Benedict Clemente. 18 years old. Ako rin ay nag-aaral sa Western Mindanao State University, BSN. Annyeong! Ako po si Zaret Leonardo, si Zaret. 18 years old at kasalukuyan po nag-aaral sa Western Mindanao State University sa kursong BS Nursing. At ako naman po si Sabina ay sa Agisa. Nag-aaral po ako sa WIMSU. At ang aking kurso ay BSN. Okay, maraming salamat. So, gusto ko muna tanungin sa inyo, kamusta na ba? Anong nararamdaman nyo ngayon? Okay, gusto mo sumagot? Okay. Sa kasalukuyan talagang katatapos lang ng halos lahat ng mga finals exams namin kasi sa kasalukuyan ang nararamdaman namin ay talagang we're almost there na konting ano na lang. Konting push, konting oomph. And I think we're gonna get there very, very soon. And ayun, masaya lang kasi patapos na ang first sem. And hello, second sem. And hello, new guests. At sa bahaging ito, atin naman kilalanin ang inyong mga tradisyon at kultura. May total tayo na 3 question na inyong sasagutin. At ang una ay, ano ang inyong paboritong tradisyon sa inyong pamilya? So, yung sa amin kasi, tradition namin, hindi ko alam if counted siya as tradition. Pero mahilig kami manood ng horror movie. Manood lang kami kasi hindi kami mag-usap. Gano'n na kami. Tapos if magulat kami, magsigaw kami. Tapos magalit kami, bakit magsigaw? Ano yung favorite horror movie na napanood niyo? Sa amin, ewan. Kasi sa Netflix man kami nanonood. Tapos limited lang. Pero yung kapag okay lang. Pero manood kami, parang mga Malaysian movie. Kasi doon kami makatakot yung ganon. Matakot mga Southeast Okay. na horror movie, films? Ayun lang man. Ang favorite tradition ko sa family namin is yung pagkain. Like, every time may occasions ganyan, ang palagi talaga niluluto, hindi talaga mawawala is yung endulsaw, which is like sweetened na adobo na pork, ganun. So like, hindi. Ano siya, parang adobo siya, tapos sweetened siya, may pineapple siya. Yung nagpapasweet sa kanya is yung pineapple. So, I believe yung tawag sa Filipino doon is humba. Yeah, tapos humba. Ano?
Humba ba yan ganito? Zumba pala. So yun. So yun yung favorite is yung food, the food. At minsan lang kasi magluto yung papa ko, pero if magluto siya, masarap talaga. So like every occasion, yun yung favorite, yun yung palagi kong ine-expect na magluto ng papa ko ng endulsaw. Tapos other than that, may tradition din kami na every time magbili yung magbili yung parents ko ng bagong lupa, magpuntayan kami doon, tapos like wisikan namin ng water. Ewan ko bakit, so parang ganun siya. Every time magbili ng lupa, everyday kayo naman. Hindi, pero yun yung sakit ng papa ko. Yun yung magbili lupa, tapos doon siya, mahilig kasi siya mag-farm. So like basta nagabili talaga siya lupa ganyan, doon siya magkaingin. Tapos like marami na lang, may mountain dito, may lupa kami dito. May another mountain, may lupa na naman kami dito. Tapos like hindi, yun yung addiction niya, yun yung niya. Totoo. So yun yung hindi man siya, favorite tradition man siya kasi nakaka-hike ako, pero kapag mainit, hindi ko na siya favorite. Kasi masunog ako ganyan. Uy, hindi. Uy, hindi kasi. No, I love my skin, guys. Pero skin lang iba ayaw. Oh, hindi. Ikaw lang yan. Okay, so yun lang po. Yun yung favorite tradition ko. Yung pagkain and yung kapag nagabay kami bagong lupa is like nagago kami doon. Tapos parang may ceremony kami na parang magwisik-wisik kami ng water doon. Para like good harvest, ganun. Ang tanong ko lang, tubig lang talaga, wala na kayo nahalap sa tubig. Yeah, tubig lang. Like magganon-ganon kami. Treated with hydrochloric acid. Yeah. Thank you. At sa ating mga boys naman, ano nga ba ang favorite tradition nyo sa inyong pamilya? Para naman sa akin, I think as Muslim, as in growing up, talagang every time may occasion, for example, sa mga hari raya, ganyan, talagang love language ng family yung mag-eat together, kumain together. So si mama nagluto talaga siya. Tapos like, help lang kami kasi siya yung master chef, gano'n. Master chef talaga. Tapos kami mag-help ganyan, mga preparation. Then, yun, kain, ganyan. Tapos, then chika, ganyan. Tapos, growing up before, like, compared now na ngayon, yung mga pinsan ko, wala na sila here, nag-work na, nasa ibang place, ganyan. Before, talagang every time may event, tapos like kain. So, andun yun, pupunta sa bahay yung mga pinsan ko, ganyan. Tapos, sabay-sabay kakain. Ganun lang, simple lang. Tapos, if it is sa bahay, may puntahan kami restaurant or resort or beach, ganyan. Basta like, sama-sama kami, family, ganun. And then, Ano naman yung favorite food na naluto yun ng lahat? favorite food? Parang same kay Zaret. Ha? Hindi pala pwede. Hindi. Ako, for me, favorite ko talaga is yung, if not chicken curry, then beef kulma. Or pag dessert leche flan. Like leche flan all the way. Talaga. Okay. Ikaw naman. Siguro sa akin, if family tradition, siguro yung reunion every year. Like, pagkikita-kita ng mga family members in Vitali, same hometown ni Zaret. We gather there siguro every May of second week, I guess. And the sakto din na parang dumadating yung family members ko from other countries. And yeah. Parang alumni hometown. Yeah. Grand Yeah. alumni Benedict homecoming. And for horror movie naman. Horror movie ba? Okay, sorry. Food. Ibang question pa. Okay. Yeah. For food naman. Okay, for for food, siguro, estopao. With, parang siya, orange na sauce with chicken.
Yeah. Sounds like siopaw. Napaka-interesting talaga ng mga tradition at culture nila, no? Iba't iba, from horror movie, and then food. Tapos yung pagwisik-wisik ng tubig sa lupa, grabe naman yun, di ba? And then, at para naman sa pangalawang katanungan, paano nyo ipinagdiriwang ang mga mahalagang okasyon sa inyong lugar? Una? Pinagdiriwang namin, for example, yung hariraya. Yung hariraya, syempre, sabay-sabay na magpe-pray yan, di ba? Usually sa mosque, ganyan. Tapos sa masjid. So, actually, medyo magulo pa yan. Like, parang, pag morning ganyan, di ba? Magalit na yan mga auntie ko, ganyan. Ganon. Tapos, like, bakit daw matagal ganyan? Tapos, like, andun na lahat ng tao, kahit hindi pa naman yun, like, mag-start agad. Pero nagmamadali sila. Tapos, yan, magalit na yan sila, ganyan. Tapos, mag-pray na yan kami dun sa masjid. Tapos, like, sabay-sabay mag-uwi. Tapos, kalma na ganyan, beso-beso, ganyan, bless. Tapos, pag-uwi, ganyan, magkain, syempre, kasi, syempre, hindi pa nakapag-breakfast kanina, so mag-breakfast, and then, yun, parang yung nakwenta ko kanina na magkain, sabay-sabay magkain, tapos magbunti yung mga relatives, ganyan, sa bahay. So, ganun din, especially pag Hari Raya. And, pag, kapag Ramadan, like, before the Hari Raya, yung whole month, yes, ganun. Ganon din. Puro pagkain actually sa bahay. Ganyan. Kakain lang kami lagi. Then, yun. Pray lang ng pray. Wow! Yun. Sa amin siguro, like, yun na nga, every May 2nd week, nagsisidatingan na din yung mga relatives ko from Saudi, ganon. And like, yung pag-celebrate niya is like, cook food, ganon. Estopaw. And, Mga foods like, siguro in-order din, ganon. Or, yun na nga, like, niluto lang siya. Like, kambing minsan. Or, yeah. Hindi ko alam, basta, yun. Yeah, no, like, basta. Parang may, talaga siya, like, name na hindi ko alam, basta. And, din, siguro like, baboy, ganon. Yun. Siguro like, pag titipon-tipon ng mga relatives ko from sides ng dad ko, gano'n, ng mom ko. And parang may ginagawa din kaming like dance, gano'n. Parang, yeah, parang intermission number from different, dance? Dance, yeah. Yun. Wala ko, terorista pala. Okay, napaka-interesting, no? So, yung kay Kyle kasi as a Muslim din, ginagawain talaga namin yan. Pero yung akin sa Ramadan, no? Kasi yung sa mom side ko, maano yan kami, like, yung ginagawa sa baka or sa kambing. O, kinakatay as a sacrificial lamb. Sacrificial lamb. Oo. Tapos, revolve talaga yan yung pag-celebrate namin ng occasion sa family at saka sa food, especially sa pagbigay ng gift. So, ngayon next, ano nga ba? Paano nyo sinaselebrate yung mga occasion nyo? Yung sa amin, parang nag-celebrate din kami Hari Raya. Pero ewan ko, parang may problema ata yung pamilya. Hindi ganyan yung sa amin. O kasi every family. Kasi nga, parang yung pamilya namin, they like to keep to themselves. Like, kapag kami lang gusto namin. Ayaw, parang, Wala outsiders. May barriers sila. Isolation na. Kasi kahit sa bahay namin, sa kwarto ganyan, kapag wala kami ginagawa, kanya-kanyang kwarto lang kami. Pero if ever man meron occasion, example, every occasion, example, mga mag-celebrate ganyan, kakauwi lang ng tita ko ganyan, maligo lang kami sa pool or sa dagat. Tapos every time maligo, parang hindi ko parang ganun din every household. Nag-aaway bago mag-ayos. Magsigawan ka ganyan sa bahay. Pero if sa Hari Raya ganyan, kasi yung kapitbahay namin, relative lang namin, so doon lang kami makikelebrate ganyan. Pero paminsan nag-dinner lang kami outside. So, ayan.
So, sa amin, kapag may occasion, kasi yung sa side ng father ko, doon talaga kami close. Kasi yung sa mother ko is mostly mga pamilya ng mother ko is nasa Basilan. So like malayo na talaga siya, biyahe from Vitali to town 2 hours. Tapos another biyahe to Basilan, another ano na naman. So like hindi na talaga kami like pupunta sa mama ko. So close talaga namin yung side ng papa ko. So every time may occasion, bali ganito yan, yung lola ko and lolo ko, may anak sila which is 7 and yung papa ko yung eldest. Tapos 3 lang yan sila natira dito sa Pilipinas, yung 4 nasa abroad. So bale yung setup, bale ganyan is yung mga natira dito, sila yung magkukook and yung mga nasa abroad, if unable sila to uwi, hindi sila, hindi sila makauwi dito, sila yung magsusponsor ng budget for food. And then yung mga 3 na iwan, sila yung mag-a-attend or like magkukook sa food, ganyan. So, oo, lahat sila may contribution. Oo. Yes. Tapos yung mga apo, wala, paganda lang doon. pero mostly kapag occasions ganyan, mahilig talaga yung family namin na like sa kanila maligo, mahilig talaga outdoor talaga, like river, falls, mag-island hopping, ganyan. Island hopping. So ganun kami mag-celebrate as one yung father side ko, as one yung family. Birthday ko. So, magse-celebrate yan sila. Mag-ambangan din yan mga tita ko, ganyan. So, birthday ng lola ko. Ay, yung akin hindi. Yung, ganun. Like, big celebration. Pero kapag mostly naga-big and bongga talaga kami kapag birthday ng grandparents ko. Pero namatay naman lola ko, so... Wala. Hindi, miss ko ng lola ko. May naalala kasi ako, guys. So, yun lang. Okay. So, at ayun nga, nasaksihan natin ang mga iba't ibang tradisyon at kultura, mga okasyon na ipinagdiriwang nyo. At para naman sa huling katanungan, ano nga ba ang inyong mga natutuhan mula sa mga tradisyon ng inyong kultura? Sa akin, personally, since na-mention ko man kanina na yung family namin hindi talaga like sociable. Hindi sila sociable. So, however, despite that, parang kahit ganun yung family dynamic namin, meron pa rin talaga occasion na which nagagather kami as a family. So, I think, yung natutunan ko is, kahit anong mangyari man, parang yung family mo, parang huwag mo talaga kakalimutan yung pamilya mo. Parang yun lang man yung ko, like, in short, ganun. Yung sa amin din, ang natutunan ko sa, like, from na-observe ko sa tradition namin is that yung grupo namin, yung family namin is like may strong talaga yung family ties namin. So like as one, united talaga yan kami. United Nation talaga yan kami every time may ganyan. So yun, parang na-appreciate ko na parang oo, kahit gaano kalayo yung ibang relatives namin or like kahit may tampuhan yung ibang relatives namin, pero kapag may occasions ganyan, parang nagbabati lang sila ganyan. So, yun. So, yun. At atin naman pakinggan ng sa mga boys. Siguro para sa akin naman, yung kahalagahan or yung realization na natutuhan ko sa kultura, sa tradisyon na meron kami sa pamilya namin would be, iba talaga yung familial bonds na sobrang importante yun sa foundation ng isang tao, sa growing up, and then this would eventually na makatutulong sa paano siya as an individual, paano siya makitungo sa iba, na pahahalagahan na yung ganitong aspeto ng buhay, ganyan, na dadalhin na yun positively na makakapag-impact sa ibang tao. And another thing siguro natutunan ko sa kultura namin is
importante siyang bahagi ng pamilya na parang meron kayong kailang i-expect every year or like once a month, ganyan. Para mag-reconnect lang always. Kasi I think, oo, yeah, wow, yes po. Kasi napansin ko lately parang talagang fast-paced yung buhay na parang minsan nakakalimutan na natin na kamustahin na parang, hey, how are you? Ganyan. So, diba? So, napaka-importante nun bilang tayo na mga tao lang na madaling ma-dissociate sa totoong mundo na sometimes nakakalimutan natin those people that truly matter. And that is myself. Ay, sorry. Family pala. Family. Familia Madrigal. Yun lang. Ikaw, sasagot ka. Magsagot pa. Yun na nga, sabi ni Kyer, kaya sabi niya, yung kahalagahan ng family and values that you learn from your family. And siguro yun din, kahalagahan ng pagkikita-kita and to like reconnect with your family members. Yun yun. Yan na. Connect wifi ba tayo? So maraming salamat talaga sa ating mga bisita at ayun na nga, binahagi nila yung kanilang mga iba't ibang kultura, tradisyon at ang kanilang mga natutunan. Ngayon, atin naman kilalanin ang sa pangalawang bahagi ng kwentong pangtradisyon at kultura ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Welcome sa pangalawang bahagi ng Speak Now with Taz and Abby. So ngayon, may bago tayong guest na makakwentuhan ngayon. Pwede nyo bang ipakilala ang inyong mga sarili? Ako nga pala si Francis Earl Langido na 18 years old at nag-aaral sa Western Mindanao State University at nag-aaral sa Bachiller ng Nursing. Ay, ako naman po si Sharif Falud, 18 years old and sa Windsor nag-aaral sa kursong nursing. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Roberto Jr. F. Lasida. Ako ay 19 years old at nag-aaral sa Western Mindanao State University ang Bachelor of Science, major in nursing. Hello, I am Vincenzo Boscogueran and I am 19 years old studying at Western Mindanao State University in BSN. Maraming salamat sa inyong lahat. At kamusta naman kayo ngayon? Okay naman kami so far at actually marami lang kaming ginagawa this week talaga kasi finals na din. Hectic yung schedules namin at marami kaming papasahin, mga activities and mga aaralin din kasi everyday hindi kami nakatulog ng maaga kasi kailangan namin mag-aral na especially sa major talaga kasi kailangan namin aralin every lessons, every words na doon sa PTT, sa mga activities namin and pero doon naman yung majors namin kaya medyo magaan na sa loob now. Maraming salamat para doon at good luck sa inyo para sa inyong final week. So, ang una kong tanong para sa inyo is, ano ang paborito nyong kultura sa inyong pamilya? Para sa akin, yung paborito kong tradisyon o kultura sa aking pamilya is, I would say, tuwing Noche Buena. Tuwing Noche Buena kasi our religion, we celebrate Christmas. And doon kami palagi talaga makakasama, hindi lang yung pamilya namin yung pamilya namin with our parents, but also yung kasi yung kapitbahay din namin, kasama din namin actually, nakikisalo sa amin sa celebration and during New Year, doon kami nagsa-celebrate sa bahay ng lola ko and doon kami kumakain and nag-wait until 12 midnight. Doon kami nag-celebrate and actually yun yung pinaka-memorable and remarkable every year na tradition na ginagawa namin at sana mapatuloy pa ito hanggang sa maging matanda ako. Hanggang sa pagtanda ko. Thank you very much.
para naman sa akin, yung paborito kong kultura namin is yung pag reunion namin sa family reunion kasi since magkakalayo yung pamilya namin, mga tito at tita, mga cousin sa aming pinsan, isang celebration siya para sa amin, yung special na celebration na magsama-sama mga once a year lang talaga. And ayun na nga, nakakapag-bonding with fam na magkasama yung mga titos and titas na malayo masyado. So yun yung favorite ko talaga na okasyon sa taon-taon. Kaso nga lang, yung reunion namin this year or next year is sa January, which is 4 ata, isasabay sa death anniversary ng lola ko. Pero may narinig kasi na rumors na yung enrollment namin sa school is January 3 or January 4, so conflict ang time. Yan lang. So para sa akin naman is ang tuwing mga special occasions gaya ng Ramadan or Eid ay nagsasama kami tuwing gabi kasi during Ramadan kasi nagpa-fasting kami, bale from umaga at hanggang hapon hindi kami kakain. Sa gabi na lang kami kakain. So pag gabi naghahanda kami ng maraming pagkain, tas minsan sa auntie ko or sa bahay lang namin, pero i-invite namin lahat ng mga family members, mga cousins, relatives para kumain kami sabay-sabay. Yun ang aking pamuntong kultura sa family. For me personally, it was a couple of days ago, I think on the 18th or 17th, I forgot, but a couple of days ago, it was Qatar National Day. And this reminded me that of when me and my family would just go outside and just explore the city in Doha. What we would usually do is we would go out to eat at places, or specifically we'd go out to like places like Mirkab and Mashairab, which are really wonderful places. And not only that, it also reminded me of when it was Eid al-Fitr and Eid Mubarak in Qatar, where I would usually just go out. This is the time where I usually have the most free time, and I would just either go out with friends or family. Wow, napakaganda naman ng inyong mga tradisyon. So para sa susunod na tanong ay, mayroon ba kayong mga tradisyon na gusto nyong ipasa sa inyong susunod na henerasyon at bakit? Para sa akin, yung tradition na gusto ipasa sa next generation or sa mga future na magiging anak ko is ang pagro-rosary. This has been a family tradition talaga kasi ang pagro-rosary is isang sacred na spiritual tradition na kind of prayer siya. And since sa lola ko, mga lola ko, may mga magkakapatid na lola, then pinasa sa my mother, my titos, and now to me, saan bata pa lang, mga I think 8 years old, 5 years old, tinuruan ako mag grocery. And isa ito sa mga time kasi mga alas 6 pa lang magro-rosary na kami yan. Minsan hindi mo na magkain, ganyan. Mag-rosary muna, magkasama kami yan lahat ng pamilya. Parang isa yan sa time na magkakasama kami ng pamilya namin. Knowing na kami lahat ng mga kapatid ko, mga estudyante, tapos both of my parents are teachers, so busy talaga sa school, and the only time na magkasama is after classes, mostly gabi na. So isang bonding na rin yung para sa amin yung pagro-rosary na time of unity, parang peace of mind, ganyan. So yun yung gusto kong ipamana sa mga magiging anak ko sa future, na maging malapit sila sa Panginoon. So ang nais kong
para sa susunod na henerasyon, ang kanilang gawin is tuloy-tuloy pa rin sila magkasama sa pagdadarasal. Tinatawag naming dua. So every occasion na pag may namatayan or kahit anong occasion, magdua kami, mag-pray kami para sa namatayan or para sa good things. Yun lang. Para sa akin naman yung tradisyon or kultura sa pamilya ko na nais kong ipasa sa next generation is yung pamanhikan. Kasi doon talaga ipapakita yung parang way of respecting yung decisions din from the family and yung sa side din ng babae at sa side ng lalaki. So parang doon be-built ng parang formal way of asking a hand to a girl. So para sa akin yun talaga yung gusto kong ipapatuloy o ipasa sa next generation sa aking pamilya at sa kultura din namin or sa community namin as a whole. So yun. Para sa akin naman, ang gusto ko i-pass down to the next generation is when I lived in Qatar kasi, it was a melting pot of many different cultures, and essentially I want to add onto that enculturation of mixing of cultures. So yeah, I just want to share me as myself being a Filipino in that specific place, because I believe we can learn so many things from other nationalities, from Arabs, from Indians, and from Europeans that come there. So yeah. Maraming salamat para dyan. At sa susunod at sa huling tanong is, ano yung mga tradisyon nyo or tradisyon ng pamilya nyo na pinakamalapit sa inyong mga puso at bakit? Para sa akin naman, yung tradisyon o kultura na pinakamalapit sa aking puso is yung tuwing nagsisimba kami, especially tuwing simbang gabi, yung anticipated mass before Christmas Day. So dito kami laging nagsasama ng aking mga pamilya at dito rin kami nagbe-build ng stronger connection with God. And para sa akin, dito rin talaga nagsimula lahat nung ako'y bata pa lamang. Nagsali ako ng as an altar server sa church. I put my service to God. Naging sacristan ako. And dito rin talaga nag-build yung parang stronger parang culture na I have, especially with God and with our relationship with Him. Yun. So, yeah. Para sa akin naman, me coming here to the Philippines basically makes me feel like a fish out of the water, basically. Like, I feel like I don't belong here. So, I can't really say that I have a specific tradition that I miss in where I used to live. I, in fact, missed all of them because I want to experience it again. I feel like at home there, and yeah, basically when I'm here, I feel homesick, and all the traditions wherein just going outside, doing things that I would normally do, that I wouldn't be able to do here. It's what I miss, and yeah, yun lang. I just really want to experience that again. So, hopefully. Maraming salamat at dito na nga nagtatapos ang ating masaya at makulay na podcast na pinamagatang Speak Now with Taz and Abby. See you next time and stay tuned for next updates. Bye!